Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kainal sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pambansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating mga intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga kapatid, tayo'y tinatawag ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya. Pero kailangan natin na iwaksi ang kayamanan dito sa mundo upang ating maibahagi sa mga nangangailangan upang tayo makasunod sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi kaya na sundin ang panawagan ng Panginoon, sa mga sandali na tayo nagkasala, tumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa katas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di na maaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayanang tapat sa Diyos,
ay magpupuring malugod. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito sa iyo idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugso man ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Isus, may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Isus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Isus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Isus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa palitang ito. Muling sinabi ni Isus,
Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kahit sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maligtas. Tinitingnan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ang atin po mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin paano tayo sumunod sa Panginoon. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Karunungan ni Ben Sirach, Kapitulo 17, versikulo 20 at sumusunod, tinuturuan tayo na una sa lahat ay magbalik sa Panginoon. Ang pagbalik sa Panginoon, hindi lang po na tayo ay magiging matapat sa ating mga debosyon o dili kaya kung ano man ang ating ginagawa ng mga panalangin. Ang pagsunod ng Panginoon ay ang paggawa ng higit pa kaysa pangkarniwang ginagawa. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 17 hanggang 27, noong mayroong mayaman na binata na lumapit sa ating Panginoon at nagtanong sa Kanya, versikulo 7, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Marcos, ano ang gagawin ko, mabuting guro, upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Siyempre, tinignan muna natin ating Panginoon yung sinasabing mabuting guro. Dahil ayon sa mga Hudyo, ang Diyos lang ang tinatawag na mabuti. Pangalawa, ay sinasabi ng ating Panginoon ang tungkol sa mga kautusan na mabasa po natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20 at sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5. At naroon po yung iilang mga hindi po dapat gawin na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Lahat po yan ay nasa kautusan ng Diyos na tinatawag sa tradisyon ng mga Hudyo, Torah. Torah, ibig sabihin, mga aklat ng kautusan. At mula po dito, ang ito po ay sinusunod ng mga tao. Pero, sinasabi ng mayaman na binata, mula bata pa, ginawa ko na lahat yan. Ibig sabihin, sinabi niya sa Panginoon na nagmalaki sa kanyang sarili na siya ay masunurin at ginagawa niya ang lahat ng ayon sa tradisyon ng Torah o tradisyon ng kautusan ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon, mayroong isang bagay na dapat niyang gawin. At itong isang bagay na dapat niyang gawin, ito yung panukala, ito yung dagdag na batayan ng ating Panginoon na hindi lang ang mga nakasulat sa 10 utos ang mahalaga. Mayroon pang dapat siyang gawin.
At ang kanyang dapat nga gawin ay kanya pong ibahagi ang kanyang kayamanan. Kaya sinabi ng Panginoon, isang bagay lang ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ito ay tinatawag natin na isang radikal na pagpapahayag ng Panginoon dahil ito ay nagmula sa pinakaugat. Hindi po sa sinasabi na itong mga utos ay hindi lang sundin. Dapat gagawa pa ng masigit pa itong binata na mayaman. Ngunit namanglaw siya, nalungkot siya. Hindi niya kaya na kanya pong ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ang pinagbilhan nito ay kanyang ibahagi sa mga mahirap upang mamuhay siya na mahirap upang mapasa kanya ang paghahari ng Diyos. At dahil dito, umalis siya na malungkot. Kuminsan mayroong tao na gustong makalapit sa Diyos. Gustong magpahayag ng kanyang pananalig sa Diyos sa pamagitan ng una, ang pagsunod sa kung anuman na patakaran, anuman ang tradisyon, anuman ang mga kautusan, anuman ang mga tinuturo. Pero ang ating Panginoon ay nagkaroon pa ng paghamon sa Kanya. At ito yung pinakamalaking hamon na Kanyang iwaksi ang tunay na hadlang sa Kanyang pakipag-ugnayang malaliman sa Diyos. At ito yung iwaksi niya ang kayamanan sa mundo. Sapagkat kung hindi niya iwaksi, nariyan pa rin naging sagabal, naging hadlang, naging balakid ang kayamanan sa mundo upang siya'y mapa sa Diyos ng buong buo. Upang siya ay mapa sa Diyos ng buong buo, kailangang iwaksi niya ang mga bagay-bagay na makamundo. Kaya, sa pag-alis niya, sinabi ng ating Panginoon, sinabi niya, napakahirap mapabilang sa pinagharian ng Diyos ang mga mayaman. Mas mabuti pa ang isang kamilyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa mayaman na makapasok sa paghahari o sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sa langit. Pero kapag tingnan po natin itong butas ng karayom, hindi lang po ito na isang salita na talagang pinataas ang antas ng paghamon ng Panginoon sa atin. Kung pupunta kayo ngayon sa ruins ng tinatawag na luma na lungsod ng Jerusalem, nandoon po ang isang parte doon na maliit o makipot na daanan. Ito yung tinatawag na butas ng karayom. Na itong butas ng karayom, makapasok po ang kamilyo pag walang karga. Ibig sabihin, pag walang dala. Yung mga mayaman, siyempre maraming karga, maraming dala na mga kayamanan at pag-aari, hindi makapasok. So mas madali makapasok ang kamilyo dahil pag wala siyang karga, wala siyang kayamanan na dala mula sa mga mayaman, makapasok siya. Ito po'y pagtingin sa atin na may mga bagay-bagay dito sa mundo na dapat nating iwanan. Ang ating pagkapit sa kayamanan, pagkapit sa kapangyarihan, pagkapit sa katanyagan, pagkapit sa mga tinuturing nating kumikinang na mga bagay-bagay dito sa mundo ay hindi po ang mahalaga at hindi po ito makapagdala sa atin sa kaligtasan. Hindi po ito maging instrumento ng ating katubusan. Hindi po ang kayamanan ay magbili sa atin ng luklukan sa kalangitan. Sapagkat itong mga kayamanan sa mundo, maaari pang maging balakid
maaari pang maging sanhi na hindi na tayo lumapit pa sa Panginoon. Sa kalimitan kasi sa mga tao, kapag nangailangan tayo, kapag tayo naghihirap, lalapit tayo sa Panginoon. Ngunit kung sapat na o mayroon ng sobra pa na nariyan sa iyo, kuminsan nakalimot na sa Panginoon. Iwaldas na ang pera sa mga mall, sa mga kasino, sa mga bisyo. Bisyo ba sa pag-inom o paglalasing? Bisyo ba sa droga? Bisyo ba sa mahalay na bisyo? Bisyo ba sa kahit anong pagpunta sa kahit saang mga lugar o mga tinatawag na paglalakbay, pagpasyal-pasyal at paggastos at pagkain o ano pa? Ito ay ginagawa ng tao na siyang mga bagay na hindi kinakailangan ng tao sapagkat ang kailangan talaga ng tao ay sapat lang na pagkain, ngunit di kalidad na oras para sa Panginoon ang mahalaga. Hindi po dito sa mundo, sapagkat hindi po tayo tatagal dito sa mundo, maiksi lang po ang buhay ng tao. Ang kailangan natin ay buhay na walang hanggan na doon sa kalangitan. At paano po yan natin makamtan? Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. At ang pag-impok sa kayamanan sa langit, hindi po ang pagkaroon ng kayamanan dito sa mundo, bagkus ating ipamahagi ang ating kayamanan sa mga dukha, sa mga taong nangailangan, sa mga taong lalo pang nagiging mahirap. At kung sila ay ating matulungan, Diyos na rin ang ating tinutulungan. Kaya kapag tingnan po natin Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, Versículo 40, sinasabi ng ating Panginoon, kung ano ang ginagawa mo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa mo sa akin. Na kung tayo ay magbahagi at gumagawa ng mabuti sa mga kapwa nating mga hirap at ngailangan, hindi lang yan ang tao na yan ang ating natutulungan, hindi lang yan ang taong yan ay tinabigyan. Diyos po ang ating binibigyan sapagkat ang lahat ng ginagawa natin na nakabutihan sa ating kapwa ay siyang ating pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kaya kailangan una sa lahat, marunong tayo makibahagi ng dekalidad ng ating panahon, ng ating talento, ng ating yaman o kayamanan, ng kung anuman ang naararapat nating ibahagi at ibigay sa ating kapwa-tao upang magkaroon tayo ng malasakit, magkapahayag tayo ng habag sa kanila upang tayo ay magkaroon ng pagpapahayag ng ating pansin sa mga naiwanan sa sambayanan na kung saan ang kanilang mga ginagawa ay ang pagkayod lang sa buhay upang mag-impok ng malaking kayamanan sa mundo. Ngunit hindi naman ito ang mahalaga sapagkat ang pinaka-esensyal na buhay ng tao ay hindi po ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi po kung anuman ang esensyal na mga bagay-bagay kinakailang mabuhay dito sa mundo. Ang mahalaga ay siyang makapagligtas sa atin, ang ating una sa lahat, ang ating pagkaroon ng pag-alay ng ating mga mahalaga na bagay para sa ating kapwa. Ang pagtulong sa kanila, ang pagmalasakit sa kanila, ang pakikiisa sa kanila, ang pakikiramay sa kanila, ang ating pagkinig sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga daing, sa kanilang mga kinailangan sa mundong ibabaw, ang ating panahon na tayo gumagawa ng mabuti at magkaroon tayo ng adhikaing mabuti upang ang ating puso ay napuno sa tinatawag na pag-ibig o pagmamahal sa kapwa nating mga aba at lalo pang nangangailangan. Yun ang panawagan ng Panginoon sa atin at ang pagsunod na sinasabi sa salita ng ating Panginoon na Hebreo, Aramaiko, Bitsa. Ito yung sinabi ng ating Panginoon na pagkatapos mong ibahagi yung mga na ilako mo o na ibenta mo na kayamanan mo,
ibahagi doon sa mga tao at sumunod ka sa akin. Pizza. O sa salitang Grigo, dahil sa kinukuno Grigo ang ating ebanghelyo, akoloto, pagsunod, o sa Latin, sequi, to follow, pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay ang ating pagbibigay, ang ating pagbahagi ng mga tunay na kinakailangan na mamuhay at mabuhay ang ating kapwa-tao na may disente na kalagayan, may dignidad bilang tao, na pahayag ang kanyang pagiging imahen at larawan ng Diyos at hindi sa mga tinatawag nating mga maliliit na mga limos upang siya ay makakain, bagkos siya na makatayo na may dignidad ng isang tao. Iyon ang ating pagbahagi sa ating kapwa. Kaya di kalidad na panahon ang ating ibahagi, di kalidad na talento at kayamanan ating ibahagi, di kalidad na magagawa natin upang tayo'y makatulong sa kapwa at pantay-pantay ang ating pagkilos upang lalo tayong magkaroon ng pakikiisa sa Diyos na tumatawag sa atin na mapalad ang mga mahirap na walang ibang kayamanan liban sa Diyos. Mapalad itong mga nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad itong mga nauhaw sapagkat sila'y bibigyan ng mainom. Ito ay panawagan ng Panginoon na ang konkrito na kaligtasan ay ang ating konkrito na tulong para sa kapwang nangailangan, hindi sa pagwaldas ng kayamanang naimpok o na naipon natin na yon ay para lang sa atin. Kung sino yung nakatanggap ng mas malaking kayamanan, ay siyang may malaking responsibilidad na ito'y ibahagi sa kapwang nangangailangan. Kung sino yung may pinakamataas na nasa luklukan sa kung ano man, maaring sa pamalaan o sa pribado man na katayuan sa buhay, ay siyang mas may malaking responsibilidad sa pagtulong sa tao. At kung mahirap man, sinasabi pa ni San Juan Pablo Ikalawa, walang ni isang mahirap na hindi makatulong maski sa mga mayaman na nangangailangan ng awa, habag at pagmamahal. Ang tulong natin, hindi lang material, kailangan rin na tingnan natin makatulong tayo sa ating maganda na pagkikitungo sa kapwa, sa pagkinig ng kanilang mga hinaing at mga problema, pagkaroon ng panahon sa kanila, sapagkat kalimitan ang mga nasa abang antas ng ating sambayanan ay hindi natin pinapakinggan, hindi natin pinapansin, at ang ating pinapansin ay yun pang mga suluklukan ng kapangyarihan, mga mayaman at mga matanyag o popular na tao. Panahon na, ibahin natin ang ating pagkilos. Diyos ang siyang mag-udyok sa atin na tayo'y mapagbigay sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Yun pong gustong magpahayag ng kabutihang loob para sa Diyos upang magpupugay sa Diyos pumalakpak ng malakas na tayo ay handang magpahayag ng kabutihan upang ang Diyos ay siyang mapahayag sa ating buhay. Diyos ang siyang patakaran ng lahat. Kung nagsabi ang ating Panginoon Hesus, kung ano ang ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, yun ay ginagawa niyo sa akin. Yun rin ang panawagan ng Panginoon. Ipagbili mo ang lahat, sabi niya sa mayaman, at ang ipinagbili ibahagi sa mga mahirap at sumunod ka sa akin.
sumunod tayo sa Panginoon at sa ating pagsunod, naway Diyos na ang siyang sentro ng ating buhay. Diyos na ang siyang gabay at siyang patakaran at siyang tunay na dahilan ng ating pakikitungo at gawaing mabuti sa ating kapwa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa kahatatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan at atin pong itutugon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan, naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ng karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami umunlad. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo ko, tayo pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para sa kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sobrang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ng loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lobo siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiliw yung pinintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at langgang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pawaan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus sa natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit kasambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at tira sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangal ka, Panginoon. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo'y anumang isip ko'y dilingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 6, 2025, araw ng Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Nilog namin ito, ngungitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church, sa kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ko pa inyo. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong sa atin, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng narito. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay siyang pagwaksi ng ating masamang hilig, ng ating pagnanais ng mga material na bagay at pangsarili na mga ambisyon. Bagkus, handa tayong makibahagi ng dekalidad ng ating panahon, ng ating talento, ng ating kayamanan, ng kung ano ang ating mahibagi sa kapwa upang tayo ay magpahayag ng ating pag-ibig sa Diyos sa ginagawa nating pagtulong sa kanila. Ngayon po ang paspas, ngayon po lang itaas bagya, mga ibagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagos ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan, pakinggan mong kahilingan niyang kanan nagsusumamo sa pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng utang na loob na tinatanaw basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming magpaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming manalwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintumo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.